Meron sin 'di ba 'yun naman ang sinasabi natin na pinakamagandang gawin ng Congress, gumawa ng batas patungkol diyan sa ano na 'yan, confidential funds. So ito, meron daw silang dalawang batas na ipinanukala para daw maghigpit sa confidential funds. Tingnan nga natin kung ano 'to and then kung ano pwede nating i-react. Dalawang panukalang batas ang inihain para higpitan ang paggamit ng confidential funds. Kabilang dyan ang paglimita sa bibigyan ng ganyang pondo. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. O ipaalala ko lang mga bossing ha. Oo, ito importante to ha. Importante tong paalala na to. Baka lang kasi ha. Paalala ko lang. Ang dilim-dilim na sa chat box natin ha, parang brown out. Baka naman ha. Baka naman. Tayo ng mga taga Batangas talaga tong mga to ha. Ang nakitang irregularidad sa paggasta ng confidential funds ng mga opisina ni Vice President Sara Duterte at maluwag na panuntunan sa CIF. Yan ang ilang dahilan kung bakit naghain ang House Committee on Good Government ng dalawang panukalang batas na may kinalaman sa regulasyon ng confidential at intelligence funds. Una riyan ay ang House Bill No. 11192 o ang Confidential and Intelligence Funds Utilization and Accountability Act. Dito nilinaw na Ayan. Ano yung act na naman na yan? An act regulating the allocation and utilization of confidential intelligence funds, imposing penalties for misuse and misappropriation. O yan, dapat ganyan. O mabuti yan. Mabuti naman, may nagawa kayong matino. Tangina, sa tagal-tagal ng hearing nyo, dalawang panukala lang nagawa nyo. Walang kwenta. Gumastos ng todo-todo yung sambayan ng Pilipinas dahil sa hinayupak na mga hearing nyo. Tapos, dadalwa lang yung naipanukala nyo. Act. Dito nilinaw na tanging mga ahensyang may direktang kinalaman. Ayan, confidential funds shall be allocated to government agencies with a mandate directly related to national security and peace and order or intelligence gathering for specific and essential purposes. Okay naman yan. Pero, Congress, kung ang naano nyo rito, si Inday Sara, hindi nyo ba alam na si Inday Sara ay advisor ng advisor ba or basta may posisyon siya sa NTF-ELCAC. Yung NTF-ELCAC hindi ba national security ang mandato niyan? So yung confidential funds ni Inday Sara, considering na she's a member of the NTF-ELCAC, justifiable yun. Tama ba? O sige, diretso. Sa national security, peace and order at intelligence gathering ang maaaring makatanggap ng confidential funds. Ang mga ahensyang makatatanggap ng... hindi pa daw nakakabenta si Defenders of the Sun. Oy, bumili na kayo ng pusa kay Defenders of the Sun. Mga anak kayo ng pusa, ha? Oo, napakaganda naman pusa mga taga-LA, mga taga-San Francisco. Bumili na kayo ng pusa kay Defenders of the Sun. Ang ganda ng pusa niya. Pwede niyong utos sa mamalengke. O kahit wala kayo ibigay na pera, kaya mamalengke ng pusa niya. Pupunta lang yan sa mga ibang bahay, kukuha ng mga isda-isda, kukuha ng mga ulam. Pagbalik nyo ng bahay, kompleto na yung mga groceries ninyo. Kaya, ayan, bumili kayo ng pusa kay Defenders of the Sun. CIF dapat daw magsumite ng reports para sa audit nito. We already have the crimes to penalize. The problem is, we can't really pinpoint the liability. You have crimes to penalize? Congressman kayo, you have crimes to penalize? Ha? Tangina, kailan pa naging trabaho ng Kongreso ang mag-penalize ng krimen? Gutierrez, tangina, kung hindi mo alam yung trabaho mo at abogado ka naman, mag-apply ka na lang na judge para kaya mo nang i-penalize yung mga nakikita mong mali sa paligid mo. Congressman ka, penalize the crimes. Hindi mo nga alam kung krimen talaga yun. You are not even the right group or the right agency para masabi na krimen yun. Masasabi mo lang na krimen yun kapag sinabi na ng Department of Justice na krimen yun at nahanapan ng probable cause at naisampa sa kaso, doon pa lang malalaman yun. At malalaman yun kung talaga bang krimen yung kinumit, kung ano ang magiging verdict ng korte. Kaya nga si Franz Castro nabigyan na ng guilty verdict dahil krimen yung ginawa niya. Sinasabi mo, abogado ka pa man din, kaya ka nasisermonan ni Duterte. Pogi ka lang pero wala kang alam eh.
Hindi magpapasa ang mga ito ng report sa audit at oversight agencies tulad ng COA, Kamara, Senado at Office of the President at mali ang paggamit nila ng confidential funds, maaaring parusahan at patawan ng perpetual. Hoy, baka pwede naman, mga bossing, one rider party list, ilaglag na natin yan, ha? Ginagamit lang nila yung rider. Tangina, saan ka makakita ng rider group ang nire-represent, tapos si Inday Sara ng si Inday Sara binabanatan. Rider pa naman si Inday Sara, kakapal ng mga muka. Kaya yung one rider party list, ginamit lang yan si Busita, ha? Hanggang ngayon, si Busita tumatakbo na ng senador. Nasa picture pa rin ng one rider party list, ha? Ginagawa na yan kay Diwata. Ginagamit yung picture ng mga sikat na mga tao para iboto sila. One rider party list, ilaglag nyo na yan, ha? Dapat hindi na manalo yung mga hinayupak na yan. Qualification from office ang Special Disbursing Officer o SDO. Kaya po namin na binigyan ng mabigat na para maiwasan yung pagkukuntsabahan ng head of agency at saka ng SDO. Sa ilalim naman ng House Bill No. 11193 o ang Special Disbursing Officers Accountability Act, hinigpitan ang requirements para sa mga itatalagang SDO. Dapat ay permanent official o empleyado ito ng ahensya na may salary grade 24. Kailangan ding may educational background ang SDO sa accounting. Sa tagal-tagal ng hearing nyo, 2 House Bill lang yun na ipasa nyo? 2 lang? Ang daming mga abogado nagsama-sama ang mga utak diyan sa mga hearings na yan, tapos 2 lang na House Bill ang nagawa ninyo. Anong klase yan? Nagsayang kayo ng pera ng bayan. Kung gusto niyo tanggalin yung confidential funds, tanggalin nyo para tapos ang problema natin. Lahat walang confidential funds. Ang presidente natin, ilang bilyong confidential funds, tapos hindi nyo tinitingnan. Tapos eto, kaliit-liit na pondo. Ang dali-daling, sabi ko kasi kahit isang araw, kaya kong ubusin yung pera na yan, eh. Auditing o finance. Ipinagbabawal din ang pagpapaubaya ng mga SDO sa iba pang tao para ipamahagi ang confidential funds. Yan ang kinuwestiyon noon ng mga mambabatas na ginawa ng OVP at DepEd kung saan ginawakan ni na Colonel Dennis Nolasco at Raymond Dante La Chica ng Vice Presidential Security and Protection Group ang confidential funds. Alinsunod daw yan sa utos ni Vice President Sara Duterte. Kasama ang lahat ng mga opisinang nakatatanggap ng mga confidential at intelligence funds na sakop ng mga panukalang batas. Gayun din ang mismong Office of the President. Nagbabalita. Ayun na. So at least kahit papaano si Chua may nagawa mabuti. Kaya lang sa tagal-tagal ng mas madami pa kayong patutsada. Mas madami pa kayong presscon. Mas madami pa kayong hearing kaysa dun sa batas na nagawa ninyo or sa batas na napanukala nyo. Kasi alam naman natin in aid of legislation, mapapahiya kasi sila kung wala silang may papasang batas para dito sa ginagawa nilang panggigipit kay Inday Sara. Pero sana naman kahit papano, kahit mga 10, ang dami nyong nakitang irregularities, di ba? Kayo na nagsabi, ang daming mali ni Inday, ang daming mali ganito, ang daming ganyan. Bakit 2 lang yung nagawa ninyo kung marami kayong nakitang irregularities? Dapat at least mga 50 panukala yung nagawa ninyo sa dami ng irregularities na nakita nyo. So, sa dami ng pagbibintang nyo kay Inday Sara, 2 lang yung nakita nyong batas na pwede nating gawin or pwede nating i-enhance. Anong klase yan? It doesn't add up. Meron yatang discrepancy sa dami ng bintang ninyo versus doon sa nagawa nyong panukala, 2. Ano mo namang klase yan? Kung sana sa ginawa nyong hearing na yan, nakita nyong daming problemang mga nakita ninyo, siguro nakapagpanukala kayo ng mga 10, 15, kota na, pwede na. At least, nabawi na yung pera ng taong bayan. Kahit paano, may batas na nagawa na somewhat maglilimita sa corruption or pwede magamit na corruption itong confidential funds. Pero 2 out of ang dami yung bintang kay Inday Sara, ang dami yung nakitang mga mali sa mga ginawa ni Inday Sara o sa mga klase ng pag-utilize itong pera na to. Ang ina niyan, style nyo bulok. So ibig sabihin, wala talaga. All politics lang talaga to. As yung nagawa nyo pang batas, ang gaan-gaan, binigyan nyo lang ng requirement yung mga SDA na kailangan, pag SDA ka, kailangan ganito requirement. Yun lang. Nilagyan nyo ng requirements. Hanggang dun lang yun.
Tapos kailangan mas stricto na yung anong tawag diyan, malversation, blah. Matagal nang stricto ang batas natin sa malversation. Kaya lang nagbubulag-bulagan kayo. Yan ang